Hello everybody! Good day sa inyong lahat. Philippines, good morning or magandang araw sa inyo. And then dito sa Canada is magandang gabi. So ayan, si Andy Chef nga po pala ang inyong lingkod. Ako po ngayon ay magbibigay po ako ng mga thoughts and reactions tungkol dito sa kagaganap lamang po na send-off press conference with Chelsea Manalo going to Mexico for the Miss Universe pageant for this year. So ngayon po, syempre, yung press presentation or your press conference na nangyari today or kanina is live po sa YouTube at saka sa Facebook. So, bibigyan po natin siya ng reaction kung ano po ang ating mga thoughts and reactions tungkol dito sa send-off party, tungkol sa kanyang mga suot at saka sa venue, yung mga the way siya na sumagot sa mga katanungan ng mga pageant vlogger at kung ano-ano pa mga question na ipupukol sa kanya. Ano po? Nangyari po ang press conference sa send-off party ni Chelsea sa isa pong hotel sa Philippines. So maganda naman po yung place, malaki siya, and mukhang kasya ang lahat ng mga taong inimbitahan nila, including everybody, including the mga pageant vlogger, at meron pong platform or stage na nakalaan po para kay Chelsea sa host at saka dun sa mga magbibigay ng mensahe sa send-off press conference para sa kanya. So wala tayong ganong problema doon, hindi mukhang maliit, hindi siya mukhang kwarto, or hindi tinipid kumbaga. At sa host naman, yung host medyo familiar na sa akin tong guy na to. Parati ko na siya nakikita sa mga send-off party with regards to under Miss Universe Philippines, no? And then, yung kanyang billboard o yung background na picture niya na Chelsea Manalo sa Mexico, parang tipong Manalo and Mexico, di ba? Pareho pong 6-letter word po ang Manalo at saka ang Mexico. So, sana po talagang para magandang sign na yan. And yeah, and then yung mga upuan, medyo may kaliitan, mga single seatings lang siya. So, mostly, sigurado yung mga magbibigay ng message is mga nakatayo na yan. So yeah, and then yung lighting, maayos naman siya, maganda, and wala naman akong masabi. Nakikita ko naman yung mga hitsura o yung mga mukha nila, maliwanag at hindi po siya blurry dun sa pinanuuran ko ng live. Ano ba yan, nabubulol ako, sorry. Sa kung saan ako nanood ng live, ayun. So, maayos naman siya and malinaw, unlike dun sa live na una kong nakita sa YouTube. Yun, medyo nagfi-pixelate yun. So, this one here sa isa pong pinagpanuuran ko is maayos naman siya and dun ko siya ngayon pinapanood ulit. So, ayan, simulan na po natin panuorin from the beginning na pumasok si Chelsea hanggang sa kanya mga panauhin na nagbigay ng mensahe sa kanya sa send-off messages para sa kanya. Tingnan natin. Ayan, nagsasabi na po ng mga sponsor at kung ano pa. Nagsasalita na po yung host. So, abang-abangan na lang po natin na po. And magbibigay po ako ng mga reactions and thoughts ko with regards to how they present this presentation or press conference amongst the pageant vloggers. Kakaloka naman mga kaibigan kasi before pumasok si Chelsea, may kumakanta. Parang alam mo yun, hindi ko magets. Bakit hindi na lang siya pinapasok? Parang gano'n ang gusto kong makita lang, di ba? And then palakarin lang siya and then just goes on. And then yeah, may mga pakanta-kanta pa sila. But anyway, that's the way they are. That's the way they wanted to. I-take na lang natin. But in a way, maganda naman. So, wala pa si Chelsea. Hindi pa siya pumapasok. So, iniintay-intay lang po natin siya. Ayan, everyone. Nakapasok na si Chelsea and she's wearing green. Parang green gown siya na short lang siya na hindi siya all the way down to his foot or sa ground. Meron siyang train sa likod na it looks like drape ang kanyang mga cuts. And kulay green siya all throughout and then yung hair niya is nakalugay lang.
and then nakapatong lang yung kanyang crown sa ulo niya. And then of course, patagsalita yung si Kevin, sinabi yung mga kung saan siya sasakay, which is the Philippine Airlines daw, and on a business class, 'di ba? And if I'm not mistaken, nagsalita din yung kaibigan niya, yung friend niya, best friend niya, and then yung kanyang parents, of course, and then that's pretty much it yung naabutan ko. And then yung mga batchmate niya sa Miss Universe Philippines noong 2024, nandoon si Raven Doctor, and nandoon din yung candidate na nakaupo, na naka-white, na nagsabi na siya yung unang nakakita ng result. Hindi ko lang matandaan kung anong province ang kanyang nirepresent that time. And si Christina Chok is nandoon din. And then yung katabi ni Christina, hindi ko rin siya matandaan kung sino yun. Nagbigay din sila lahat ng mga kanilang mga mensahe para sa kanyang pagpunta sa Mexico for Miss Universe competition. And comment ko lang, no, bakit si Christina Chok nando doon? Kasi ang alam ko, si Christina Chok is representing Great Britain. So it's kinda na parang a little bit of an odd situation. I know na gusto niya magbigay ng message or ng send off message kay Chelsea. Baka siguro nag-training siya sa Philippines that time. So by this time, I mean, and yeah, bakit nga naman, nandito na ako, so attend na ako, ganyan-ganyan. So, it's up to her. Pero sa akin, sana mas maganda kung nagbigay na lang siya ng video message. Kasi magkalaban sila eh. Kumbaga, technically, competitor sila. But maganda naman yung message niya o yung sinabi ni Chelsea na parang celebratory event daw sila, parang reunion, at hindi sila magkalaban. And at the same time, inano din niya, parang kinampaign din niya si Christina Chok na iboto din natin siya sa kanyang sa mga online voting, parang tipong gano'n, which is okay lang naman din yung gano'n para at least fair yung labanan, di ba? And yeah. And ano pa ba yung mga sinabi ni Chelsea? Of course, nagkaroon din ng mga question and answer from the pageant bloggers na nando doon. At of course, pinagsalita pa siya ng, alam mo yung presentation na tipong Chelsea, Manalo, Philippines, parang tipong ganon. So, nakakatuwa. And si Mama J, nando doon din. Si Shamsi Supsup, nagbigay din ng message. At saka syempre, ang pinakamagandang message na narinig ko ay si Voltaire. I like the way he said the message for Chelsea, at alam mo yun, nakaka-uplift. So all out naman ang support ng MUPH, and lahat ng mga pageant vloggers is nandoon din. Pero yeah, maayos ang lahat, maayos ang outcome ng send-off press conference na ito para kay Chelsea. At ang comment ko lang is napakasimple ng suot ni Chelsea. Yung styling ng buhok is napakasimple din. And it could be better, kumbaga. Pero ayun na yun. So yun yung present niya. Siguro sa tingin nila yun na yung the best para sa kanya. Pero harinawa, and sana next time is pag nandoon na siya sa Mexico is mas maganda yung mga styling niya na isusuot niya for everyday events na mangyayari doon. And at the same time, syempre, yung all-in-all look niya, yung makeup and yung hair niya. So para naman hindi siya matabunan, kasi alam mo na, Miss Universe yun, and hindi basta-basta mga makakalaban mo doon, kundi malalamon ka, matatabunan ka. But anyway, so kung ganun man naman ang mangyayari, alam ko naman na kapag si Chelsea ay nasa stage na, talagang nag-iiba yung hitsura niya at talagang nagiging malarena na siya. So I am confident pa rin, and naniniwala ako, and I believe in her. So
So, keep our fingers crossed na lang at ipag-pray natin si Chelsea manalo sa kanyang laban sa Mexico, no? So, yun lang po mga kaibigan, and kung nakarating po kayo hanggang dito, ay huwag niyo naman po akong kakalimutan i-subscribe and i-like po itong aking video na ito. At maraming salamat po sa inyong panonood, and hanggang sa muli, at magkita-kita po ulit tayo sa mga iba't ibang events pa ng mga pageant na darating. O ang MGI naka-kick in na, 'di ba? At ang alam ko pa nga nakaano na sila. Oh, excuse me. Nag-start na sila, meron na silang press conference na nangyayari din as of this time, or kanina yata nangyari na, 'di ba? So panunuorin ko rin po 'yon, at magbibigay din po ako ng mga reactions ko doon, at ng mga choices ko kung sino yung mga candidates na nagustuhan ko. Ano? So maraming po salamat, and don't forget to like and subscribe. Andy Shave po ang inyong likod, ang inyong pageant chika. Bye!